Dahil sa taglay na sweet, floral, nutty, at smoky flavor ng honey, ito ay ginagamit na natural sweetener mula sa inumin at pagkain. Sa katunayan, ang honey ay nagtataglay ng 40% fructose, 30% glucose, at 17% water. Bagamat gawa ito ng mga bubuyog na insekto, natuklasan ng sinaunang sibilisasyon na may healing magic ang honey. Narito ang ilan sa mga amazing benefits nito. Number 1, siksik sa nutrients. Ang 1 tablespoon ng honey ay nagtataglay ng purong asukal at 63 calories. Wala itong fat at siksik sa nutrients. Mayroon itong 1% daily value ng riboflavin at 1% ng copper. Ang honey ay nagtataglay din ng polyphenols, isang uri ng plant compounds na makakabuti sa ating overall health. Napatunayan din sa pag-aaral ng honey ay mayaman sa minerals tulad ng calcium, magnesium, phosphorus at potassium. In addition, ang honey ay mayroong enzymes, non-heme iron, zinc, vitamin B6 at niacin. May ilang klase rin ng honey na nagtataglay ng antioxidant properties, kagaya ng flavonoids at phenolic acids. Kaya naman ang honey ay magandang isama sa iyong diet. Number 2, nagbibigay protection laban sa cancer. Dahil sa taglay nitong antioxidants at bioactive plant compounds, ang honey ay maaaring makatulong upang maiwasan ang risk ng cancer. May kakayahan itong i-neutralize ang reactive oxygen species sa iyong katawan na nagdudulot ng cell damage. Kung hindi ito maaagapan, maaari itong magdulot ng malalang sakit, kagaya ng cancer. Buti na lang, ang honey ay makakatulong upang mabawasan ang oxidative stress o imbalance ng free radicals sa katawan na nagdudulot ng pinsala sa cells. Maaari itong gamitin na natural remedy para maiwasan at malunasan ang iba't ibang uri ng cancer, kagaya ng breast, colorectal, liver at skin cancers. Ginagamit din ang honey para maiwasan ang radiation mucositis sa mga taong may neck at head cancers. Number 3, niregulate ang blood sugar. Although siksik sa asukal, mas mababa ang glycemic index ng honey kaysa sa asukal. Ibig sabihin, hindi tataas agad ang iyong blood sugar levels kapag kumain ka ng honey. Mas matamis din ang honey kaysa sa asukal. Sa katunayan, ang honey ay mas matamis ng 25% kaysa sa table sugar. Kaya kaunti lang ang kailangan mong honey sa pagluluto o sa mga inumin. May kaunti lang din itong calories, so dapat mong kontrolin ang sukat nito. For example, kung kailangan mo ng 1 cup ng asukal, palitan ito ng 3/4 cup ng honey para hindi sumobra ang tamis. Number 4, pinopromote ang heart health. Ang honey ay nagtataglay ng flavonoids at phenolic acids na makakatulong para mabawasan ang risk ng heart disease. Ito ay nagtataglay ng mahigit 180 components, kagaya ng natural sugars, phytochemicals, minerals at vitamins. May kakayahan itong pababain ang levels ng triglycerides at bad cholesterol. Makakatulong din ang honey para tumaas ang high-density lipoprotein o good cholesterol. Additionally, ang anti-inflammatory at antioxidant compounds na taglay ng honey ay makakatulong upang maiwasan ang atherosclerosis o paninigas ng arteries. Ito ay isang uri ng heart disease na sanhi ng pamumuo at paninigas ng plaque o fatty substances sa arteries. Kung hindi ito maaagapan, ang atherosclerosis ay posibleng magdulot ng coronary artery disease. Number 5, pinopromote ang skin health at healing. Kung mahilig ka naman sa mga skincare products, pwede mong isama ang honey sa iyong beauty regimen. Ito ay ginagamit sa sangkap sa skincare dahil sa taglay nitong antibacterial at antiseptic properties. Nagtataglay ito ng 18% soluble water na maaaring maging granules. Bagamat may pagka-acid ito, ang honey ay mayroong mild antiseptic properties. Maliban dito, ginagamit ang honey bilang panlunas sa mga burns at lacerations. Pwede rin ito sa mga taong may dry at sensitive skin. Alam mo ba, may mga medical grade honey rin na ginagamit para i-promote ang healing, lalo na sa mga napaso o nasunog na balat. Kaya ang regular na pag-consume ng honey ay makakatulong para maging young and looking healthy ang iyong skin. Number 6, panlunas sa ubo. Ayon sa pag-aaral, ang honey ay nagsisilbing cough suppressant na makakatulong sa mga taong may upper respiratory infections at nocturnal cough. Ang honey ay nagtataglay ng high content ng phenolic compounds na may antibiotic properties. Ito rin ay mas mura
at natural na alternatibo sa antibiotics. Napatunayan din sa pag-aaral na may kakayahan ang honey na makatulong upang maibsan ang dalas at kalubhaan ng ubo kumpara sa mga gamot at antibiotics na nabibili over the counter. Ang taglay nitong antimicrobial compounds ay effective laban sa mga bacteria, viruses at fungi. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2017, natuklasan din ng mga mananaliksik ng antimicrobial compound ng honeybees ay maaaring magamit sa paggawa ng bagong antibiotics. Number 7. Pinopromote ang brain at mental health. Ang honey ay maaaring magamit bilang antidepressant, anti-anxiety at anticonvulsant. Base sa mga pag-aaral, ang polyphenol compounds na taglay nito tulad ng apigenin, caffeic acid, chrysin, ellagic acid at quercetin ay nagpo-promote ng healthy nervous system. May kakayahan itong i-improve ang iyong mood at memory function. Ito rin ay nagbibigay ng neuroprotective effects at kinokontra ang pinsalang dulot ng oxidative stress sa brain. Ang honey ay makakatulong para bumaba ang risk ng metabolic syndrome na maaaring magpataas ng risk ng cognitive conditions tulad ng Alzheimer's at Parkinson's disease. Kaya ang honey ay makakabuti sa iyong cognitive function. Number 8. Makakabuti sa digestive at immune system. Ang taglay na prebiotic properties ng honey ay makakatulong para ma-ferment ang healthy gut bacteria. Dahil dito, ang honey ay maaaring magamit upang maibsan ang gastrointestinal tract conditions tulad ng diarrhea at gastroenteritis. Ang prebiotics ay nalilink din sa strong immune system. Mayaman din ang honey sa antioxidants na nagbibigay proteksyon laban sa free radical damage. As a result, may iwasan mo ang iba't ibang uri ng sakit kagaya ng cold, flu at infections. Kaya mas ni-recommend ang paggamit ng honey kaysa sa asukal. Ang honey ay talaga namang napaka-healthy at nutritious, pero safe ba itong kainin? In general, ang honey ay safe para sa mga matatanda at bata na edad 1 taong gulang pataas. Gayunpaman, mataas pa rin ang sugar content ng honey, kaya dapat itong i-consume in moderation. Ang recommended daily intake nito ay 1 to 2 tablespoons o 10 to 12 grams per day. Hindi rin ito pwedeng ipakain sa mga sanggol na mas bata pa sa 1 taong gulang dahil maaari itong magdulot ng gastrointestinal condition na sanhi ng pagka-expose sa bakterya. May mga tao rin na posibleng makaranas ng allergy sa bee pollen, kaya naman dapat maging maingat sa pag-consume ng honey. Ikaw, ginagamit mo ba ang honey?